Alas 2:30 ng hapon mga kalapatids, gutom na yung ating mga alaga dahil hanggang ngayon di pa rin tayo nakakapagpatuwa. Kaakyat lang natin dito sa ating flyer slope at sa episode na ito samahan niyo ako sapagkat ihahanda natin yung ating mga alaga dahil mamaya sampahan, Pulilan, Bulacan, yan ang liliparin. Susubukan bagtasin ng ating dalawang ibon na isasampa mamaya. Nasaan na ba yun? Ito, yung ating pang summer, tsaka itong ating matapang na barako. Okay, at sa episode din na ito mga kalapatids ay susubukan nating sagutin yung request ng ating kalapatids na si Sir John Ray Manuba. Ano daw yung ating ginagawang daily routine mula Monday to Saturday sa ating mga alagang ibon. Kasi kukuha yata si Sir ng idea dahil mukhang maglilipad si Sir ng NDR sa kanyang mga warriors. So, susubukan natin sagutin yan. Pero syempre, bago yan, disclaimer muna tayo mga kalapatid. Itong aking mga ibabahagi ay pansariling diskarte lamang. Sa palagay ko ay makakabuti sa aking mga alaga. Ito yung ginawa kong programa nung nakaraang South Derby Race kung saan umabot yung ating ibon ng semifinals sa may Kalbayog. So kung gagayahin nyo to, ayan, hindi dudulo yung ibon yun. Joke lang yun mga kalapatids ha. Kidding aside mga kalapatids, sa palagay ko ito yung kailangan ng aking mga alaga, kaya ito yung aking ginawa. Kahit hindi tayo umabot ng finals, nakaabot naman tayo ng semifinals. At sa palagay ko nagkaroon lang tayo ng problema sa adjustment dahil hindi natin nakita yung pagbabago, yung transition ng climate mula sa malamig na amihan patungo sa napakainit na summer. At yun ang dumurog siguro sa ating ibon. Anyway, sana kung nasan yung ating ibon na si Erit, nasa maayos siyang kalagayan. So mga kalapatids, simulan na natin ang ating kwentuhan sa episode na ito. Pero bago yan, papakawalan ko muna yung aking mga alaga para makaronda sila. At sa inyo naman, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo mga kalapatids. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Warm up na natin, stretching na natin yung kanilang mga muscles at buto sapagkat mamaya or bukas talagang mabibigla yung ating mga ibon. Kung hindi ako nagkakamali, 37 kilometers air distance lang naman, bagamat malapit yan. Pero considering yung ating mga alaga ay mga bagito, kumbaga yung rhythm nila dun sa track training hindi pa ganun ka-establish mga kalapatids. Kaya asahan natin bukas mangangamote yung ating mga alaga. Pero tignan natin, baka mamaya masyado natin silang inuhusgahan. So tignan natin bukas magiging performance nila. Samantala, eto na mga kalapatids, i-share ko na sa inyo yung katanungan o yung request ng ating kalapatids na si Sir John Ray. Ano daw ba yung ating mga routine or daily routine from Monday to Sunday. Itong chart na ginagamit kong guide kasi hindi ko siya totally nasusunod mga kalapatids na 100%. Alright? Kasi depende rin minsan sa sitwasyon, tapos minsan nagkakaroon pa tayo ng mga pagbabago sa schedule. Ganun pa man, meron akong guide. Kumbaga meron akong skeletal guide na sinusundan. Makikita nyo sa left side, nandun yung mga araw from Monday to Sundays. At pero kayo nakikitang dalawang kulay dyan. Alright? Green and red. So ang ibig sabihin ng green mga kalapatids, yun yung maganda yung status ng ating mga ibon. Kumbaga nasa maayos silang kalagayan. Samantala yung red, ayan yung mga araw na alam natin na yung ibon natin ay medyo nasa alanghan. At kapag ka-intense red, ibig sabihin yan yung pinaka-sunog, barag, yan yung araw na yun mga kalapatids. Sunday yun kasi Sunday ang mga major races mga kalapatids. Lalo na pagka derby season na, normally yung weekdays, mga midtos na lang yan. Pag Sunday, yan talaga ang liparan. Kaya yan ang talagang hindi magandang sitwasyon ng ating mga alaga. During training pa lang, ito na yung aking ibinibigay. Medyo may adjustment lang sa binibigay. Depende pa kasi sa distansya. Okay? So punta na tayo dun sa bawat araw. So Monday, ang event niyan mga kalapatids ay rest day. Kasi araw yan pagkatapos ng major race mga kalapatids, which is Sunday. So pag Sunday, durog yung ibon, natural, hindi ka magpapa-low fly ng Monday morning or Monday afternoon. Re-recover mo muna yung mga alaga mong pinanlipad. So kaya event rest day mga kalapatids. At kita nyo yung feeds na binibigay natin, yung programa natin sa patuka, 25 to 30 grams per bird. 50-50 yung binibigay ko mga kalapatids. Then activity, ayan, flushing, cleansing, para ma-cleanse yung mga toxins sa katawan na na-build up dahil sa nangyaring liparan nung linggo. Then water, morning, naka-herbal ako mga kalapatids kasi nga flushing yan. Tapos sa afternoon, plain water.
Then sa supplements mga kalapatids, grits. Alright? Kung mapapansin nyo yung Monday mga kalapatids, light green siya. Kasi although rest day yan, hindi pa totally recovered yung ating mga alaga. Dahil tatandaan ninyo, kahapon yan or kinabukasan yan pagkatapos ng major race, which is the Sunday. Kumbaga, ayan, pulang-pula yung Sunday, makikita nyo dyan. Then Tuesday mga kalapatid, since nag-rest na sila nung Monday, ayan yung fully rested nila sa isang linggo. So sa Tuesday, ano bang event na ina-expect natin? Kung nagtitraining kayo, basketing training yan mga kalapatids, or kung derby na, malamang mid-toss yan. Alright? So pagdating sa feeds, 70 to 30%. Then activity sa morning, low flying, pero depende yan mga kalapatids, kapag ka masyadong nabarag yung ating ibon nung Sunday at hindi pa kinakikitaan ng magandang response yung kanyang katawan, let's say masyadong mahaba yung kanyang hour on wing o yung tagal ng nilipad niya para makabalik, pwedeng rest yan, rest sa umaga, rest pa rin sa hapon. Depende yan, bumabase tayo dyan sa hour on wings, kung gaano katagal siyang lumipad. Alright, and then sa tubig na binibigay natin, probiotics, dahil nga nag-herbal tayo kahapon, maaaring yung mga good bacteria na nasa kanyang katawan na flush din kasama ng mga bad bacteria and toxins. Probiotics sa umaga, plain water sa hapon. Then supplements, grits, vitamins, minerals, hinahalo ko sa tubig mga kalapatids. Alright, then kinagabihan ng Tuesday, usually basketing nga yan mga kalapatids. Kaya pagka Wednesday morning, which is the training day and arrival, kung makakauwi yung ibon nyo, ayan, pulado yung araw na yan dahil galing ng liparan yung inyong mga alaga. Medyo napagod yung mga yan. Pero ganun pa man, hindi yan masyadong, kung ikukumpara ng Sunday. Kumbaga yan ang pinaka mild na exercise nila. Alright? So, training day, arrival, alright, 70 to 30% yung mix natin dyan. Then, recovery, activity natin, recovery, at rest. Alright, walang low flying. Siyempre, kararating lang ng ibon, papalow flyin mo ba? Recovery mo muna pagdating ng ibon. Tapos sa hapon, hindi ko na rin pinaparonda, rest na sila. Pagdating sa tubig, siyempre, pang salubong, electrolytes, mga kalapatid sa umaga. And then, plain water sa hapon. Supplements, yan, andun pa rin yung grits, digestion pill, kung sakasakaling kita nyo yung barag, yung ibon nyo, at hindi maganda yung panunaw, yung kanyang dumi, yan, bigyan nyo ng digestion pill. Pero kung malapit-lapit lang yan, pwedeng kahit wala na yan mga kalapatid. Then garlic, yan, pang flushing, baga pang supplement para ma-flush yung kung ano man toxins na build sa kanya. Then sa hapon, vitamin B complex and minerals, sinusubo natin mga kalapatids para ma-replenish kung ano man yung nawala niya dun sa liparan. Thursday mga kalapatids, ayan, medyo rested na yung ating mga ibon pero hindi kagaya nung Tuesday. Ano bang meron sa Thursday mga kalapatids? Basketing na naman, kinagabihan. Yung mix natin 70-30 pa rin. Activity, low flying sa umaga, pero ganun din kung nadurog yung mga ibon ninyo nung Wednesday, huwag nyo nang mapalow flyin ng umaga. Pero kung maganda naman performance nila, nakapagpahinga na sila nung Wednesday, the whole Wednesday, tapos sa Thursday, pwede nyo nang palow flyin yung inyong mga alaga. Tapos sa hapon, rest na lang ulit mga kalapatids. Then probiotics sa tubig sa umaga, then plain water pa rin sa hapon. Alright? Supplement, grits, vitamins and minerals, hinahalo ko ulit sa tubig. So, kumbaga, kung ano man yung mga hinahalo ko sa tubig na vitamins, ginagawa ko yun ng Tuesday and Thursday mga kalapatids. Then kinagabihan ng Thursday, para ngayon Thursday, mamaya kinagabihan, merong basketing mga kalapatids. Training na naman. Alright, para sa Friday morning arrival. So expect nyo na yung Friday ay ayan, pulado mga kalapatids, at hindi na kagaya ng pagkapula nung Wednesday dahil dito kumbaga tuloy-tuloy yung momentum ng kanilang exercise. Kahit nakapagpahinga sila, asahan natin na hindi kagaya ng kondisyon nila yung talagang well rested kagaya ng Wednesday. So medyo ano yung mga ibon natin dito sa Friday mga kalapatids, medyo pagod, medyo stress na ng kaunti, mas stress na kaysa dun sa araw ng Wednesday. So kapag ka umuwi yung ibon nyo ng Friday training,
Alright, ang ginagawa ko mga kalapatid, 70-30 pa rin yung aking pang pagkain o patuka na binibigay sa kanila. Recovery, yan syempre, baka nadurog yung ating mga alaga sa umaga, then rest sa hapon, walang low flying. Alright, then pangsalubong, syempre electrolytes pa rin, then plain water sa hapon. Okay, so digestion pill, pagka alam nyo yung ibon nyo ay talagang nadurog at hindi maganda yung panunaw, parang ganun din mga kalapatids. Pero obserbahan ninyo, dahil kapag malapit-lapit lang yan, huwag nyo masyadong lutuin sa mga supplements yung inyong mga alaga pagkakaya naman nila. Alright, pagka ano lang talaga, yung talagang kailangan na ng tulong at mabilisang recovery,